Guys, welcome in this channel. This reading is for Virgo zodiac sign. Your energy at this time, Virgo. Energy na Virgo ngayon. So the Ace of Pentacles sa energy mo. More clarification pa sa Ace of Pentacles dito sa energy mo. May sumpa ka. This is sumpa, no? Na sinumpa ka o may sumpa ka na magkaroon ng delay sa mga inaantay mo. Sa pagdating ng mga inaantay mo. O para hindi dumating yung mga inaantay mo. Sumpa ito. Para hindi ka mag-take ng action, para mag-antay ka ng mag-antay, para hindi ka kikilos, hindi ka maging driven, hindi ka maging impulsive to take action, hindi ka maging persevering, hindi ka malaya na gawin mo ang gusto mo, napuntahan mo ang gusto mo, nirestrict ka, parang nirestrict ka na, you can't take action, hindi kaagad makapag-take ng action. There's delay. Paliman to sa nabanggit ko. Sumpa. Ano ba? Tantra sumpa. Maligo ko na lang ng asin. Ewan ko lang kung makatanggal ng sumpa yan. Kasi isa yan sa pag-cleansing yan guys eh. Yung maligo ka ng asin. Purify yung asin eh. Sa Bible din yan. Yan ang ginagamit ni Jesus Christ din ata na sa Bible. Nakasulat yan sa Bible, guys. So, ano ang mangyayari dyan? Matatanggal ba yung sumpa na yan sa'yo agad? Tingnan natin, ha? Matatanggal ba yan sa'yo agad yung sumpa na yan? Buti sana kung makatanggal ako ng sumpa, no? Madami ako matulungan kung makatanggal ako ng sumpa. O kahit sino man, kung may kayang magtanggal ng mga sumpa, madaming matulungan. Kaso ako, hindi ako marunong yan. Turo sana ng Jesus Christ sa akin, no? Madami ako matulungan ko. Kung gano'n. Hindi ako naturuan ng ganyan, eh. Wala kasing tinuro sa akin si Jesus Christ na ganyan. Yung, magtanggal lang ng mga, yung mag-send lang ng mga evil spirit, o demons, o fallen angel, mga evil forces ba sa impyerno, yun lang, o sa abyss. Yun lang na ituro sa akin. Maganda sana yung ganyan, makatanggal ang sumpa. Kung ma-break man lang yung curse, yun na ngayon. Yung asin ba, pag maligo na asin, matanggal bang sumpa? Tao, pag maligo ng asin. Hindi. Pag maligo ka ng asin, hindi pala yung matanggal yung sumpa sa'yo. Mga yung matatanggal pag maligo ka ng asin? Negativity. Alam ko negativity. No. Ano yun matatanggal pag maligo ka ng asin? Mga dark energy. Hindi. Mga spirit ba yung matanggal pagka naligo ka ng asin? Baka spirit. Spirit. Kasi takot yan sila sa asin eh. Mga spirit pala yung matatanggal. Pero yung mga negativity, hindi pala matanggal ng asin. Spirit, unclean spirit. Pati demons siguro. Pati demons matatanggal pag maligo ng asin. Tingnan natin. Oo, matatanggal yan. Pati demons, matatanggal pagka maligo ka ng asin. Matatanggal, aalis sa'yo. Kaso tong sumpa, hindi niya matanggal. Pag asin lang. Ay, alamin natin kung paano matanggal, no? Para ako din. Kailangan ko din yan eh. Kahit through this, napapagabay naman ako sa ganito. Kahit sa dito ano kaya ang gagawin para matanggal ang sumpa?
Manalangin. Tanggalin ang sumpa. Manalangin sa God. Hindi din eh. Hindi din daw. Manalangin kay Jesus Christ. Iba yung God eh. Si Yahweh yun. Ama yun. Manalangin kay Jesus Christ na tanggalin ang sumpa. Baka ganun. Hindi. Hindi din. Ano kaya man? Paano kaya to? Matanggal ang sumpa. Hanapan natin ang solusyon. Makiusap kay Jesus Christ na i-break ang sumpa. Baka ganun. Tingnan natin. Makiusap kay Jesus Christ na i-break ang sumpa. Jesus Christ, i-break mo po ang sumpa sa kanya. Sa akin din, kung may sumpa ako, i-break mo din po. Break po ng sumpa sa akin as naridingan. Yan. Ikaw din, kahit na hiniling ko na kay Jesus Christ o nakiusap kay Jesus Christ, ihiling mo din na i-break sa iyo ang sumpa. Yan ang way kasi si Jesus Christ. No? Hindi yung mga santo. May mga religion, lalo yung Catholic na niwala sa mga santo na daan daw yung santo. Walang ibang daan kundi Jesus Christ lang. Yung mga santo na ginagawa nila ng rebulto, guys. Katoliko din ako pero hindi ako sangayon sa mga ganyan. May mga santo-santo sila, kapwa nila tao, sinasamba nila. Kasalanan yan eh. Idolater yan. Yung mga rebulto ng mga santo, totoo lang, mga demonyo yung sa loob niyan. Sinasamba ng mga tao instead na kay Jesus Christ sila dumiritso kasi yun ang way, yun ang daan. Dumaan pa sila sa mga santo. Ewan ko kung paano sila matulungan ng mga santo. Mademonyo sa loob ng mga rebulto na yun ng mga santo. Mga santo kasi nasa Bible yun eh. Huwag kang sumamba sa mga rebulto. Ito ano ko lang, kahit nakaka-offend yun sa mga simbahan. Pero yun ang totoo. So yun talaga, makiusap kay Jesus Christ na i-break ang sumpa. Siya ang makapag-break ng sumpa. Sumpa ng iba yan. Kasi gusto nila mangontrol sa love life mo. Hindi. Sa buhay mo. Gusto nila mangontrol sa buhay mo, Virgo. Makiusap kay Jesus Christ na break yung sumpa. Pwede din na, yun din na ang namamanipulate sa isipan mo. Yan ang nangontrol sa isip mo. Maging irritable ka pa din yan pag may sumpa ka din eh. Basta ganun yun. Ma-break na yung sumpa sa'yo. So, ano pa? Ang dapat mong malaman na pinapaalam sa'yo ng God. Tingnan natin kung paano na pinapaalam sa'yo ng God. Hindi daw makapag-effort sa'yo continuously itong si Queen of Pentacles in reverse. Ano ba to si Queen of Pentacles in reverse? Submissive to eh. Hindi to superior. That is your person na inaantay mo. Yan ang person na inantay mo. Hindi daw siya makapag-effort sa'yo continuously. So, pero, let's see. Pero ano to eh, submissive naman to. So, ano kailangan dito? Ikaw ang mag-pursue. Virgo. Sa tingin ko, ikaw ang kailangan mag-pursue. Ikaw ang kailangan mag-take na action. Dito kay Queen of Pentacles. Tama ba? Si Virgo ba ang dapat mag-take ng action? Hindi. Yun ang inaantay mo. Hindi naman daw.
Kailangan mo lang makawala dito sa control ng yung sumpa. No? Pangontrol. Kasi sinumpa ka, kinontrol ka ng demonyo. Pinipigilan ka ng demonyo. O pwedeng devil talaga kumukontrol sa'yo, pumipigil sa'yo para hindi ka makapag-take ng action. So, kailangan lang mawala yan sa'yo para malaya ka ng gawin ang gusto mo, i-pursue mo ang gusto mo, makapag-effort ka na sa gusto mong pag-effortan, makarating ka na sa gusto mong puntahan, mga ganun na. Ma-message mo na yung person mo kung hindi mo magawa dati, kung nag-antay ka ng message niya. Hindi daw yun makapag-effort sa'yo. Bakit kaya? Kahit submissive naman yan. May deceit. May gumagawa ng deceit sa kanya para hindi siya makapag-effort sa'yo. Anong deceit to? Mga orasyon. Mga orasyon, kinakargahan siya para hindi siya makapag-effort sa'yo. So, kailangan ikaw ang mag-effort. Kailangan si Virgo ang mag-effort kay Queen of Pentacles. So, yun na nga. Ikaw ang dapat mag-effort kay Queen of Pentacles. Pag natanggal na yung sumpa sa'yo, makausap ka kay Jesus Christ, natanggalin sa'yo yung sumpa. I-break yung sumpa. I-break. I-break. O sa akin yung sumpa. O i-break ang sumpa. Para magawa mo na yung hindi mo magawa dati. May mga nagkakarga kasi dito ng orasyon kay Queen of Pentacles, kaya unstable siya. Kasi unstable siya. Paano siya makapag-effort sa'yo? Huwag kang mahiya, huwag kang ma-insecure, huwag mong bilangin yung effort mo. Kung gusto mo din naman talaga makasama yung person na gusto mo, huwag mong pairalin yung pride. Kung yun ang nais mo. Kasi once na nagsama na din naman kayo, wala na yun eh. Yung kailangan mo pang, alam mo yung may pride ka. Pag nagsama kayo, mawala lang din naman yan eh. Parang yung hiya mo dati at yung pride mo, mawala lang yan eh. Pag nagsama kayo. Lalo pag nasanay na kayo sa isa't isa. Di ba ang goal mo, makasama mo siya kung yun ang gusto mo talaga. So, break free from any restrictions, from any curse. Yung makiusap ka sa Diyos na i-break yung curse para hindi ka na mapigilan. Hindi na mapadali yung pag-take mo na action kay Queen of Pentacles in reverse. So, ano yung next na mangyari kaya sa inyo ni Queen of Pentacles in reverse? Mga possible lang ha. Kasi Diyos lang nakakaalam yun eh kung anong mga next na mangyari sa inyo. Oh, ito yung possible na mangyari sa inyo. Bubuo kayo ng pamilya. Huwag ka lang magpapigil sa pride. Huwag ka magpapigil. Huwag ka magpapigil sa anything na pipigil sa'yo na mag-effort kay Queen of Pentacles. Magtatagumpay ka niyan. Mangyayari to. Yung wish fulfillment. Mamuhay ka na contented, masaya, and fulfilled. Huwag ka na magsaya ng panahon pag na-break na sa'yo yung curse. Huwag ka na mag-hold back. Huwag ka na mag-hesitate kasi may mga gustong pumigil. May mga gumagawa ng deceit. Magkasundo na kayo agad na dalawa na lalayo kayo sa mga gustong pumigil sa happiness ninyo, sa inyong pagsasama, sa inyong union, o yung mga gustong mangontrol sa buhay ninyo. Lumayo kayo.
Ano ba ito gumagawa ng deceit o nagkakarga dyan kay Queen of Pentacles in reverse? Sa paligid niya lang din. Malapit lang din sa kanya. Malalapit lang din sa kanya. Ginagwardyahan siya. Mga defensive. Ano ba ito? Ginagwardyahan nila si Queen of Pentacles. Tama nga. Ginagwardyahan nila. Kasi naiinggit sila sa union ninyong dalawa. Hindi. Dahil ayaw nila maging masaya yan si Queen of Pentacles in reverse. Tama. Ayaw nila kasi maging masaya yan si Queen of Pentacles in reverse. Kasi, bakit ayaw nila maging masaya yan si Queen of Pentacles in reverse? May pagka-extrovert daw to eh. Hindi niya ina-isolate yung sarili niya or yun talaga siya. Kung sakali mang pagkakilala mo siya na ina-isolate yung sarili niya o introvert siya, dahil mayroong nanggagwardya sa kanya, mayroong makarga yan. Pero, gumagawa to ng paraan. Mahilig to makipag siguro connect sa iba, makipag collaborate sa iba, ganun. Mahilig siya makipag-collaborate sa iba para kumita ng pera, mga ganun yan. O tama, mahilig siya makipag-collaborate sa iba para mga katulad ng mga nasa, di ba, pag negosyante ka, no, kahit maliit lang negosyo mo, makipag-collaborate ka sa iba eh. Makipag-connect ka sa iba o makipag-collaborate ka sa iba, no? Madami kang kakilala pagka you're in a business, di ba? Kasi, ganoon talaga yun eh. O kaya, kung may talent ito, na may collaborate siya, mga ganun ba? Ganun naman talaga yun eh. Ayaw nilang maging masaya, ayaw nila maging successful. Ito si Queen of Pentacles na ito. Gusto nilang kontrolin ang buhay ni Queen of Pentacles. Dahil madiskarte, tama ba? Dahil madiskarte si Queen of Pentacles, madiskarte. Ganun yung mga madiskarte, may makapag-collaborate para kumita ng pera. Ganun yun eh. Mapanegosyo man o kung ano mang, ano yan, racket. Ganun ba? Kaya in reverso ano niya, maring naka-experience ng financial crisis yan dahil sa ginagawa sa kanya. Mga inggitira yan. Tapos pagka yayain mo na si Queen of Pentacles pag na-break na yung curse sa'yo. Yayain mo na agad si Queen of Pentacles, huwag ka na mag-aksaya ng panahon kasi kinakargahan nga nila, ayaw nila tigilan yan. Yayain mo nang lilipat na kayo sa lugar na tahimik, masaya kayo doon, tahimik, walang mga witches, wizard doon, walang mga pakailamira sa buhay ng iba. Yan talaga ang mga pakailamira. Yan ang mga tinatawag na pakailamira sa buhay ng iba. Yung mga gumagawa ng witchcraft kasi gusto nilang kontrolin, pakialaman ang buhay ng iba. Yung pag-expose sa kanila, hindi pakailamira yan. Sila ang totoong nangingialam sa buhay ng iba. Kita nyo, ayaw nila maging masaya, gumagawa sila ng deceit, witchcraft. Sila ang totoong nangingialam sa buhay ng iba. Yung mga gumagawa ng witchcraft na yan. Ako nga dito eh. Palalabas din nilang pakailamira sa buhay ng iba. Ang sa akin, in-expose ko lang naman yung ginagawa ng mga gumagawa ng kademonyuhan. Yung mga ginagawa nila, kung ano yung pinagagawa nilang mga deceit. Na kung ano ka-injustice yung ginagawa nila. No? Ganon. Tapos ako na pinapalabas na pakailamira. Hindi nga ako gumagawa ng witchcraft sa iba. Hindi ko nga kinukontrol yung buhay nila eh. Na through witchcraft, yung hindi nga ako kagaya nila na gumagawa ng mga witchcraft, yung mangontrol ng buhay ng iba, mangyalam sa buhay ng iba eh.
Wala akong pakialam sa buhay ng iba, tapos ako pa yung lumabas na pakialamera. Palibasa kay pinag-isa nila kung mga palipadaangin pang atake sa akin. Ano? Ako talaga yung lumabas na masama. Sa mga tao, pero sa God, sa Diyos, alam nila yung katotohanan. Alam nila yung katotohanan dyan. Hindi lang ako naka-experience ng mga ganyang deceit, manipulation, o makademonyuhan. Madaming tao. At yung experience ko na yon, madaming mamulat dahil sinishare ko. No? And yun din siguro ang purpose, o kaya purpose na nga kung bakit pina-experience na sa akin yun, pinadaan niya ako sa ganong path para magpatunay na may mga ganun talaga na ginagawa ng mga deceit yung iba. Para maging aware yung mga tao sa mga deceit ng ibang tao din o ng mga kaaway. Sabihin na natin ganun. So, ano yung darating sa buhay mo? Death. What's with the death card here? Transformation tong death card dito. May magbago sa'yo. Na maging consistent ka na sa pag-reach out, sa pag-offer o pakipag-communicate. Tama, pakipag-communicate. Yan. Maging consistent ka na sa pakipag-communicate. Possible yan kay person mo na yan. Kay Queen of Pentacles. So, ayan. Anong nais sabihin sa'yo ni Queen of Pentacles in reverse na yan? More clarification with this Temperance in reverse. Huwag ka daw yung maging cold. Huwag mo i-restrict, huwag mong pigilan yung sarili mo, huwag mo kontrolin yung isip mo. Yan ang nagpapatingga sa'yo. You need to break free from their control. Yun ang pa-delay sa'yo na mag-take na action eh. Huwag ka daw magpatingga. Huwag mo hayaang matingga ka. O yung walang gagawin. Possible, naramdam ka o nag-iisip ka na magalit sa person mo, galit ka na, tinatandaan mo yun. Yun ang isang pangontrol nila sa isipan mo. Na maging cold ka sa person mo. I-let go mo yan. Deceit nila yan. Sumpa. Sumpa yan. Maging stable ka, maging secured ka. Maging grounded. Maging reliable. Anong pinaparating sa'yo ng person mo? Mahal ka daw niya. Ikaw ang wish niya. Virgo. Importante ka sa kanya. Mahalaga ka sa kanya. Huwag mong palakin yung ulo mo kung alam mo yan. So, isipin mo, may pag-asa na ma-unite kayo. Lalo kung gusto mo talaga makasama siya. Huwag mong palakin yung ulo mo kung mahal ka ng tao na yan. Be thankful na mahal ka niya. Ibig sabihin may pag-asa na magsama kayong dalawa na papasukin ka niya sa buhay niya.
It's your chance if you really want to be with that person. Hindi mo dapat nilalagyan ng puwang yung sa sarili mo, yung lalaki yung ulo mo porket mahal ka ng tao. It's your opportunity na yan na magkaroon ng communication sa inyo. Grab the opportunity kasi pwede pang magbago yung isip ng tao, yung emosyon niya, lalo na kinakargahan yan ng mga orasyon. Attached, emotional siya pagdating sa'yo. Ikaw talaga yung wish niya ang kasama. So, ayan. Ito na lamang for Virgo.